Mayanggao. Ako po si JJ. At ako naman po si Pinky. And welcome po sa Senyor Kwentong Aswang YouTube channel. So bilang pagsunod po sa bagong rules sa YouTube, tayo po ngayon ay nagpapakita na habang nagre-record. So yun po yung major na pagbabago. But that's a good news as well. Kasi makikita po ninyo yung mga behind the scenes kung paano po kami mag-acting, paano po kami magbigay buhay ng mga scripts. So sana po in this new change, ma-enjoy po ninyo lalo yung mga contents na ibibigay po namin para sa inyo. Thank you po! Thank you! Magandang araw po sa lahat, lalo na sa mga tagapakinig ng channel na ito. Isa akong doktor na minsang ipinadala sa isang medical mission sa liblib na sitio kasama ang assistant kong si Nick. Akala ko ordinaryong trabaho lang iyon hanggang sa makaharap kami ng nilalang na sa unay mukhang normal na tao. Pero hindi pala. Doon nagsimula ang karanasang hanggang ngayon hindi ko maalis sa isip. Para labos ninyong maunawaan, itago niyo na lamang ako sa pangalang Andres. At ito ang aking kwento. Welcome, provincial life! Ang bongga! May lupa, may puno, may ibon, at higit sa lahat, kulay asul ang langit! Hindi gaya nitong katabi ko, ang dilim ng muka. Ano ba, Doc Andres? Smile naman dyan! Nakitingin yung mga tao. Kaway-kaway ka naman dyan. Say hello to the world! Psst, tumahimik ka nga, Nick. Psst, hoy, hindi Nick ha. Si Doc naman. Ang bata mo pa para maka-Alzheimer's, Nicole kasi. Ang maganda, sexy, at maladyo sa mga assistant for today's video. Ang dami mong alam. Bahala ka nga dyan. Sumunod ka na lang ha. Kapag nawala ka rito, hindi talaga kita hanapin. Manigas ka dyan. Ang sungit naman nito. Ay, sandali lang naman, Doc. Wait lang. Aray ko. Bakit ba ang daming maliliit na bato rito? Hindi tuloy ako maka-aura sa suot kong sileto eh. Ay, aray! Alam mong liblib ang lugar na to? Bakit ka ba kasi nag-heels ng ganyan? Ay, pasaway ka talaga. Hoy, medical mission ang pinunta natin dito ha. At hindi fashion show. Eh kasi naman, Doc eh. Hindi ako prepared. Akala ko conference ang pupuntahan natin. Abay, excited pa naman ang beauty ko. Tapos, bigla tayong pinatapon dito. Kaya heels na nadala ko. Eh naku, kung alam ko lang, di sana. Yung bakya na lang ni Lolang inaura ko. Nandito na tayo. Kaya hanggat maaari, itigil mo na nga muna yung kaartihan mo ha. Baka wala pa tayong isang araw dito, mapauwi na tayo agad-agad. Ay maligayang pagdating sa sitio namin. Ako nga pala si Lucia, ang namamahala dito sa sitio at may-ari ng kubong tutuluyan ninyo. Ay, salamat po, Aling Lucia. Ay, tawagin niyo na lang po akong Nicole for short. Magandang hapon po. Ako po si Andres, isang doktor. Ito naman po yung assistant ko, si Nick. Maaari po ba naming makita yung tutuluyan po namin? Ay syempre naman, halatangang pagod na kayo eh. Hali kayo, sumunod kayo sa akin. Ito ang kubong tutuluyan ninyo pansamantala. Ay pasensya na ha kung medyo maliit ito pero maayos naman dyan sa loob. May 2 kwarto, may maliit na banyo rin sa loob. Pero kung gusto ninyo ng mas maluwag na maliliguan, meron naman sa labas. May maliit din na kusina dyan. Pwede kayo magluto roon. Salamat, Aling Lucia. Kayo nang bahala sa kwarto ninyo. Kumpleto naman dyan. May banig, unan at kumot na. Sa kusina naman, kayo nang bahala. Tapos sabi sa akin ng kapitan, magpapadala raw siya ng mga tutulong sa inyo bukas. Pero kayo na lang ba talagang 2 dito? Kakayanin niyo ba ang dami ng tao rito? Ay naku, carry bells po namin yun, Aling Lucia. Kami pa ba? Kung kailangan kong lumunok ng bato at mag-aladar na dito, abay gagawin ko yon para sa mga taga-sityo. Nakakatuwa ka talaga. Sige na, magpahinga na muna kayo. Dadalhin ko na lang mamaya ang kalan dito. Sasamahan ko na rin ang uling. Naku, maraming salamat, Aling Lucia. Oh, may bagong bisita? Oo. Siya nga pala, Doc Andres, si Leandro. Siya yung nakatira sa isa ko pang kubo. Doon banda. Leandro, ito naman si Doc Andres. Siya yung doktor na sinasabi ko at yung kasama niya,
Si Nick. Ah, doktor ka pala. Ayos yan. Ayoko naman si Leandro. Nice to meet you. Mukha ka namang maaasahan eh. Ay, good luck pala sa'yo ha. Hi, nice to meet you din, Pogi. Ay, may girlfriend ka na ba? Oy, alam mo, single ako. Ang yummy-yummy mo naman tignan. Ay, gwapo. Tapos yung mga pandesal mo sa katawan. Ay, mukhang alsadong-alsado. Story, ano ka ba, Nick? Mahiya ka naman. Sige na. Magpapahinga na kami. Bukas na lang tayo mag-usap kapag may oras na kami ha. Salamat po, Aling Lucia. Sige, Doc. Pinandilatan ko si Nick nang makita ang malandi niyang ngiti sa lalaki. Hinatak ko siyang papasok, isinara ang pinto at padabog na bumalik sa silid para magpahinga. Hindi ko na malayang gabi na pala. Sa labas, naririnig ko si Nick na naguhugas ng pinagkainan. Pagkatapos ng hapunan, naupo ako sa bangko sa tapat ng kwarto ko. Nang bigla akong may narinig. Ay, nakakainis talaga ang araw na to. Ano yun? Narinig mo ba yun, Nick? Ang alin, Doc? Bukod sa pagmamaktol mo dyan, wala na akong iba naririnig, no? Hindi. Parang may kumakanti. Doc naman, gabing-gabi na. Wala nang kumakanta ngayon. Baka naman, guni-guni mo lang yan, ha? Oy, alam mo, magpahinga ka na para may lakas ka bukas. At tama na po kasi yung pagbubukbok. Tapos na. Nandito na tayo. Enjoy na lang natin to. O at least, marami tayong matutulungan dito, di ba? Oo na, sige na. Mauna ka na. Magpapahangin lang ako sa labas. Hoy, wag kang lalayo, Doc. Baka mamaya, tinatawag ka na pala ng mga maligno papunta sa kaharian nila. Naku, ikaw rin. Hindi mo gugusto yung mapunta ron. Ano bang maligno pinagsasabi nun? Ay, puro kalokohan. Teka, banda dito ko naririnig yung boses eh. At palakas naman ng palakas. May ilog pala rito. Teka, ano yan? Babae? Nakaubo sa batot, nakatingala sa langit. Pero bakit parang ibang kulay niya? Ano yun? Aray ko naman! Ang dilim kasi na napatuloy ako. Help naman dyan, Doc! Nick, ano ba ginagawa mo dyan nakasubsob ka sa lupa, ha? Ay, tago-orasyon! Dali na, tulungan mo na kasi ako, Doc. Puti ka yata itong naapakat ko, eh. At parang ang bigat ng katawan kong tumayo. Oo, ito na. Atake na kita. Ay, ano ba naman yan? Eh, bakit ka ba kasi sumunod? Alam mo namang lampa ka, di ba? Eh, bakit ka naman kasi nagpunta rito, Doc, ha? Sinabi ko na nga ba na baka may maligno, eh. Alam mo, bumalik na tayo. Kinikilabutan talaga ako rito. Teka lang. May nakita akong babae ron sa bato eh. Anong babae? Wala akong nakikita. Hoy, ikaw, Doc, ha? Ine-eme-eme mo ako. Kanina kumakanta. Ngayon naman, may babae. Teka, nasaan yun? Nagulat ako nang biglang mawala ang babae sa batuhan. Hanggang makabalik kami sa bahay, hindi ko alam kung guni-guni lang ba iyon o totoo. Kinabukasan, papasikat pa lang ang araw. Mahaba na ang pila sa tent. Usapan, iyak ng sanggol, tawanan ng bata, at tsismisan sa paligid. Habang nagsusuri ako ng pasyente, hindi ako mapakali. Tanghaling tapat, biglang nagkagulo. May ali na nagsisigaw. Bit-bit ang walang malay na bata. Aling Lucia, anong nangyari dyan? Bakit nangingisi ang bata? Doc Andres, isa yan sa mga batang sinasabi ko sa'yo na biglang nagkasakit kamakailan. Akala ko nga ay mamaya pa sila dadalihin. Pero mukhang lumalala yata ang sitwasyon ng bata. Mukhang naghihingalo na po, oh. Ilapit niyo po siya rito. Hindi na maganda lagi na bata. Sana naman, dinala niyo na siya kagad sa akin. Unahin naman natin ang dapat unahin, eh. Hala, Doc! Yung bata, anong gagawin ko? Nick, bilisan mo. Tumawag ka na ng barangay. Kailangan madala agad ang bata sa ospital. Oh, ano ba tinitignan mo dyan? Emergency na to, kilos na! Tatawag ni Doc! Ay, naku, namumutla na siya. Nagiging kulay ube na ang bata. Maliligtas mo ba ba yan, Doc? Mukhang wala na yata yan eh. Hoy, Leandro! Mahiya ka naman sa nanay ng bata.
Aling Lucia, tingnan mo ka. Wala na. Bago pa nahawakan ni Doc, lumulupay-pay na. Ang babagal kasi. Doktor ba talaga yan? Anong sabi mo? Leandro, ano ba yung bunganga mo? Magdahan-dahan ka naman sa pagsasalita. Respeto naman kay Doc Andres. Respeto raw. Naturingan, doktor. Wala man lang nagawa para buhayin ang bata. Doktor lang ako, pero hindi ako Diyos! Bakit ko ba sinasayang ang lawi ko sa'yo? Ay, nako. Unang araw pa lang tapos ganito pa. Kaya nga, Dok pero wala ka namang kasalanan. Kawawa lang talaga ang bata. Hindi ko maintindihan kung saan ako nagkamali at bakit nangyari iyon sa unang araw pa lang ng misyon namin. Sa pangunguna ni Aling Lucia, kinuha ang katawan ng bata. Nagpatuloy ang check-up pero naging usap-usapan ang insidente. Maya-maya, narinig ko na naman ang kantang iyon. Mas malakas, parang nasa tabi ko lang. May hanging bumulong sa tenga ko pero paglingon ko, wala namang tao. Ano yun? Bakit naririnig ko na naman ang kanta? Anong kanta? Wala akong naririnig, Dok, ha? Hala, baka namamaligdo ka na talaga, Dok. Abay, kahabon ka pa, di ba? Ano ba, tumigil ka nga? Hala, grabe naman makatitig si Lola. Parang mangangain. Lola, magpapacheck up din po ba kayo nito? Ay, dito po kayo, mainit po dyan. Hindi ka naman yata niya naririnig? Ay, oo nga. Baka naman may laman ng tenga. Kaya nabigyan na si Lola. Kasama ba sa assignment natin yun, Doc? Yung alin? Maglinis ang tinga para makarinig si Lola. Puro ka talaga kalokohan. Ayusin mo lang ang ginagawa mo dyan. Ito na po. Hala, bigla namang nawala si Lola. Ang bilis na maglakad noon. Oo nga no. Isa kaya nagpunta yun? Doc, pasensya ka na kanina ha. Nakita niyo pa yun. Problema na talaga namin ang ganito simula nung 1 buwan pa. Yung mga nagkakasakit dito, parang hindi na kasi gumagaling. Kapag nagkasakit sila, parang naghihintay na lang din sila ng oras nila. Naku, Aling Lucia, hindi ko kaya isinumpa na itong sityo ninyo kaya nagkaganon. Isinumpa? Bakit naman isusumpa ang sityo? Wala akong nadatandaang nag-away-away dito. Isa pa, mababait ang mga taga-sityo. Wala kaming nakakaaway kahit doon sa bayan. Anong sumpa mo pinagsasabi mo? Hoy, Nick, alagad tayo ng siyensya. Hindi ka dapat nagpapaniwala sa mga sumpa-sumpa na yan. Para ka naman timang dyan Ay, ganon. Si Doc naman, makatimang. It hurts, you know. Ang akin lang naman, bumasi ako doon sa sinabi ni Aling Lucia. Nagkakasakit pero hindi gumagaling. Tapos bigla na lang namamatay. Di ba parang ang weird doon? Kasi kung may gamot naman, bakit hindi gagaling? Aling Lucia, bago kami dumating, may iba na bang nag-volunteer dito ng mga doktor para tulungan tong sityo ninyo? Naku, kayo lang ho talagang tumanggap ng request. Masyado na kasing liblib itong amin, kaya walang gustong pumunta din At sa totoo lang, Dok, parang nilimot na rin kami ng bahayan na nasasakupan namin. Kapag hindi ako bumababa, hindi kami napapansin dito. Kaya nga ho, ako nagpapasalamat nang dumating kayo dahil sa wakas, magkakaroon na rin ng libreng check-up at gamot ang mga tao dito. Malaking tulong po talaga kayo. Sa sinabi ni Aling Lucia, kahit papano'y gumaan ang loob ko. Parang nabura ang bigat sa dibdib ko at naisip kong baka sinadya talaga ng langit na mapunta ako roon. Dahil may mga taong kailangan kong tulungan. Paggabi na, nang matapos kaming magligpit ni Nick. Kakatapos lang ng hapunan at nagpapahinga kami nang biglang may kaguluhan sa labas. Nagsisigawan ng mga tao at nagtatakbuhan na parang may hinahabol. Ano yun? May shooting ba ng pelikula? Bakit may nagtatakbuhan at nagsisigawan? Naku, masilip nga sa bintana. Doc! May mata! Uy, ba't ka ba sumisigaw dyan? Doc, pagtingin ko, may nakasilip din sa bintana natin. Ano? Ikaw, Nick, ha? Hindi ako nakikipagbiroon sa'yo. Tigilan mo nga yan.
Ano bang kaguluhan nangyari sa labas, ha? Buksan mo nga yung bintana. Ayoko! May monster, Dok, eh. Merong mapupulang mata ako nakitang nakasilip dyan pagdugaw ko. Ay, naku, bahala ka nga. Lalabas na nga lang ako. Uy, teka, sasama ako, Dok! Nakakatakot dito. Hala, hindi ba doon ang lamay ng batang namatay kanina? OMG, ano kaya nangyari? Teka, si Aling Lucia ba yun? Teka, Aling Lucia, ano pa nangyari at bakit lahat kayo nagtataranta? Yung bata! Yung bata! Ano ho? Ang kabaong ng bata! Bukas! At yung bata! Wala na sa loob ng kabaong! Teka, walang nawala. Merong nangunguha ng bangkay dito? Ano naman gagawin nila sa bangkay ng bata? Doc Andres, hindi kaya sindikato ang kumuha tapos pag-eeksperimentohan nila ang bata? Ay, nako! Ano ka ba? Patay na ang bata. Ano ba pakinabang doon sa mga eksperimento? Aling Lucia, nakita niyo po ba kung sino kumuha? Hindi eh! Ang bilis kasi ng pangyayari. Nalingat lang kami. Tapos pagbalik namin ng tingin, nakabukas ng kabaong at wala ng bata. Ang naaalala ko, parang may malakas na hangin lang na dumaan sa gilid namin. At tapos, ayun na, nagkagulo na kami. Ha? Paano kung may gumagalang balbal dito? Yung aso nga kumukuha ng bangkay para kainin. Naging malaking palaysipan sa akin ang pagkawala ng bangkay ng bata. Sa lamayan, kahit mga taga-sityo, hindi alam kung ano ang kumuha rito. At lalo lang akong naguluhan sa sinabi ni Nick. Lumipas ang ilang araw ng misyon namin. Bukod sa insidenteng iyon, naging maayos naman ang lahat. Si Aling Lucia ang laging umaasikaso sa amin at mababait ang volunteers. Isa lang talaga ang naging problema ko noon. Hi, Miss Beautiful. Pwede ba ako magpa-check up? Ay, ako na mag-check up sa'yo, Poki. Gusto mo? Saan bang problema mo? Dito sa sa puso ko. Mabilis kasing tumibok kapag nakakita ako ng maganda eh. Bongga naman. Isa ba ako sa mga magaganda tinutukoy mo, ha? Ay, kapag hindi... Hoy, Leandro, pwede ba? Huwag mong istorbohin yung mga kasama ko dito. Marami kaming ginagawa, no? Dok naman eh. Nakikipagbiro lang naman ako sa kanila. Para naman hindi sila maburyong sa kakaharap sa mga pangit dito sa sitio. At least, inspirado sila dahil may nakikita silang katulad kong gwapo. Ay, oo nga naman, Doc. Hindi naman nakakaistorbo si Leandro, eh. Sa katunayan nga, motivated nga kami sa kagwapuhan niya. Tsaka maigi na rin to, no? Para makalimutan ko naman yung kilabot na nangyari nung isang gabi. Okay, tama yan, Dok. Mas mapapabilis ang trabaho nila kapag nandito ako. Gwapo. Saan naman banda? Mayabang ka mo. May sinasabi ka, Doc? O parang bumubulong ka dyan, ah. Wala. Sabi ko, magtrabaho na kayo. Ang dami pa naghihintay sa pilo, oh. O ikaw, Leandro, umalis ka na dyan, ha? Hindi ka nakakatulong. Nagagalit na yung mga tao sa likod mo. Wala ka namang sakit, kaya magkasakit ka muna bago ka pumunta rito. Dok naman, huwag mo namang ipagtabo yan si Papa Leandro. May kawawa naman kung magkasakit siya. Ay, on a second thought, mas maganda pala yun kasi masusuri ko ang mauumbok niyang abs. Ay, bongga! Ay, sige na nga. Muna na ako sa inyo. Maganda dilag. At sa'yo rin, Nick, ha? Kita na lang tayo kapag hindi na kayo busy. Mukhang nga sa akin ng doktor ninyo, eh. Napahawak na lang ako sa noo sa sinabi ni Nick. Malandi talaga siya, pero maaasahan, lalo na sa mga gamit namin. Organized, laging handa, at minsan parang nakakabasa pa ng mga mangyayari. Lumipas ang buong araw sa trabaho hanggang dumating ang pahinga namin. Doon ko mas nakita ang ganda ng sitio. Maliit, malinis, at maaliwalas. Karamihan naman ay kubo. Maayos tingnan dahil sa mga halamang nakapalibot. Ay, gusto ko muna mag-relax. Doon kaya tayo sa ilog malapit dito. Mukhang maganda yung lugar na yun eh. Ay, Pak. Ay, teka. Kunin ko lang yung swimsuit ko, ha?
Anong swimsuit? Tara na, huwag ka na mag-swimsuit dyan. Magubad ka na lang, lalaki ka naman eh. KJ naman ni Doc na to. Sige na nga, bahala ka. Kapag natipuhan ako ng mga engkanto doon, dahil nakahubad ako, ikaw ang masisisi ko kapag nawala ako bigla, ha? Engkanto. Noong pagdating natin, maligno. Ngayon naman, engkanto. Talaga ba, Nick? Oo, bakit? Ang sabi ng lolo ko, totoo sila. Eh baka akala mo, Doc, alagad lang tayo ng siyensya. Pero hindi tayo alipin. May mga bagay sa mundo na dapat bukas ang isip mo. Abay, hindi lahat kayang ipaliwanag ng siyensya, no? Oo na. Alam mo, bata-bata mo pa pero para kang matanda akong magsalita. Naman, pinalaki kaya ako ng lolo kong albularyo. Malamang, alam ko ang tungkol sa kanila. Eh bakit ka naman nag-pre-med kung albularyo naman pala ang lolo mo? Eh bakit hindi mo nalang manahin ang pagiging albularyo niya? Doc Andres, hindi kasi yan namamana. Ang pagiging albularyo, hindi ba sa pinapasa sa kung sino-sino lang? Kahit kadugo mo pa. Alam mo, may mga gabay kasi sila. At yun ang pipili kung sino ang susunod na albularyo. At sa case ko, bata pa lang ako para doon. Hindi pa naman uugod-ugod si Lolo, kaya ito. Kumuha ko ng pre-med. Eh gusto ko kasi maging isang sexy at magandang nurse palang araw. Oh, andito na pala tayo eh. Wow! Ang ganda ng ilog! Ang linis! Parang mukha ko! Makapagtampisaw nga muna, ha? Oh, ang lamig na tubig! Pero ang sarap sa feeling! Teka, ano yung... may kumakanta? Narinig mo rin yun? Oo naman, Doc. Hindi naman ako bingi, no? Hindi, bingi. Lagi ko nga naririnig yun, tapos... Ikaw naman hindi. Di ganyan, Doc. Dinig na dinig ko na. Teka, doon yata nang gagaling eh. Tara, puntaan natin. Huwag ninyong susundan ang naririnig ninyo. Anak ng timaklong! Lola naman, bakit ba kayo sumusulpot bigla, ha? Para kayong utot eh. Hindi mo maramdaman pero maabi mo na lang. Ay, Diyos ko, day! Itapos yung buhok nyo. Magsuklay nga ho kayo, Lola. Atakin ako sa inyo eh. Teka, Lola. Ikaw yung matandang nasa harap ng tent namin, ha? Ano pong ginagawa niyo dito? At bakit hindi namin pwedeng sundan yung boses? Huwag kayong magkakamaling sundan ang boses na naririnig ninyo. Dahil panlilin lang lamang ang lahat ng iyon. Delikado. Ay, award! Matapos magdetanya ni Lola, umalis na. Tapos araw ang kanyang intermission number. O Lola, next time sa'yo naman ha. Wait na tayo sa monolog mo. Ay, tara na nga, Doc. Bumalik na lang tayo. Sundin lang natin si Lola. Baka kung paano pa tayo rito eh. Mahirap na. Baka mawala pa ang beauty ko dito. Teka lang, tingnan mo. Parang may nakatiron. Babae ba yun? Malayo na kami nang makita ko ang figura ng isang babae. Mahaba ang buhok niyang tumatakip sa buka. Tinatangay pa ng hangin. Pinilit kong aninagin siya pero hindi ko maklaro. Kinabukasan, balik trabaho na kami. Umaga pa lang, nagsusuri na ako ng isang matandang lalaki. Patapos na ako sa reseta nang marinig ko ang tawanan ng mga bata. Kasabay ang mahinhing tawa ng isang babae. O Manong, huwag niyong kalilimutang inumin yung nireseta kong gamot sa inyo sa tamang oras. May instruction naman dyan. Kapag hindi ninyo maunawaan, ipabasa niyo na lang sa anak ninyo ha. Pwede rin kayong pupunta dito para magtanong. O siya, ingat po kayo ha. Doc, tignan po. May napat pa na Diyosa sa sityo? Diyosa? Teka, parang pamilyar siya. Teka, parang nakita ko na siya pero... Teka, saan nga ba ulit? Tingnan mo, parang nagkukulay pala yung buhok niya kapag nasisinagan ng araw. Oo nga no. Pero Doc, ang ganda niya ha. Para siyang Diyos ang bumaba mula sa kalangitan para masilayan natin ang kanyang nakakaakit na kagandahan. Uy, akala ko ba bakla ka? Akala ko pa naman lalaki lang ang kaya mo pumurihit. Bakla ako, Doc. Pero marunong din naman akong pumuri ng kagandahan, no? Tsaka, mukhang mabait naman si ating. Oy, teka nga, at makausap ko. Baka sakaling mahawa ako ng kagandahan niya eh. Hi, ganda. Anong pangalan mo? Uy, lapit ka rito. Magpapacheck up ka ba? Ha? Nako. Hindi ako magpapacheck up. Ay, naku, sayang naman. Pogi pa naman ang doktor dito. At saka single din. Baka naman single ka rin.
Ano bang pangalan mo, ganda ha? Ako si Nicole. At yung poging katabi ko, si Doc Andres. Samara ang pangalan ko. Ikinagagala ko kayo makilala, Doc Andres, Nicole. Ay, sa wakas, may isang tumama rin sa pagtawag sa akin. At dahil dyan simula ngayon, besties na tayo. Nakakatuwa ka naman. Sige ba? Samara, hindi ka ba taga rito? Parang ngayon lang kita nakita dito. Hindi ho, Doc. Doon ako sa bundok nakatira. Taga-bundok ka? Hoy, hindi halata, girl ha. Para kang artista. Alam mo ba yon? Ang kinis-kinis mo tapos ang ganda-ganda pa. Anong sikreto mo ng beauty mo? Ha? Sikreto? Sa ilog ako naliligo. Ganun lang. Makaligo nga ulit dun sa ilog na yon. Baka pag-ahod ko, maging tunay na sirena na ako. Hindi ko alam kung matatawa ba ako o maiinis sa sinabing iyon ni Nick. Pero hindi ko maikaila. Maganda nga si Samara. Maamo ang mukha niya. Bilugan ang kanyang mga mata na parang nangungusap. Pero kakaiba ang paraan ng pagtitig niya. Yung tipong parang nakikita niya pati kaluluwa mo. At ang mas nakakapagtaka pa, biglang kumalma ang lahat. Noong nandun na siya, tahimik ang mga bata. Yung kaninang naghahabulan, ngayon nakaupo na. Walang umiiyak. At lalong walang nag-uusap. Kahit nga si Aling Lucia, hindi na matigil sa kakachismis, biglang nanahimik. Grabe, ang galing mo naman, Samara, ha? Ulog ka talaga ng langit sa amin. Tingnan mo naman, umayos na silang lahat, oh. Wala ang gulong-muntikan ng magpasakit sa ulo ko rito. Talaga? Maayos naman ang mga taga-sityo. Mababait sila at hindi nang gugulo. Hindi naman yan ang ibig ko sabihin. Kanina kasi, ang gugulo ng mga bata, naghahabulan. O, tingnan mo sila ngayon, kalmado na. At ang babait. Kala mo pinakain ng lollipop, eh. Normal naman sa mga bata ang ganyan. Kapag napagod, kusa silang hihinto at magpapahinga. Tulad ngayon, nagkataon lang naman siguro. Ay naku, hindi rin. Nakaisang linggo na kami at ngayon ko lang nakita ang mga batang yan na ganyang kababait. Akala mo ba nga sinasapian ng anghel? Nick, bigyan mo nga si Lolo ng gamot na nireseta ko sa kanya. Tsaka i-check mo na rin yung inventory kung kakasya pa ang supply natin hanggang isang linggo. Kung hindi, magtatawag ako ng ospital para makapagpadala sila ng pang-refill sa supply natin. Sige po, Doc. Ako bahala. Ay, Samara, dyan ka muna, ha? May inutos lang si Doc sa akin. I-assist mo kaya muna siya ron para naman mawala ang kunot ng noo niya. Sige. Doc Andres, may maitutulong ba ako rito? Ikaw pala, Samara. Alalayan mo lang si Lolo. Pabalik sa upuan niya ron habang hinihintay yung mga gamot niya kay Nick. Tapos, pakidala na rin yung next na pasyente, ha? Sige, Doc. Uy, may bago kayong tao rito ah. At mukhang maganda. Kamusta? Ano pangalan mo, miss? Ha? Samara. Ako naman si Leandro. Ang pinakagwapo rito sa sityo. Teka, paano ngayon lang kita nakita rito ah? Bago ka rin ba? Hindi. Doon ako nakatira sa bundok. Ngayon lang talaga ako bumaba. Ay, nandito ka na naman. Huwag mo ngang istorbohin yung mga nagtatrabaho rito. Nakaharang ka na naman dyan eh. Paano matutulungan ni Samara ang matanda kung nakaharang ka sa daraanan niya? Kalma ka lang dyan, Dok. Sige ka, papahagad ka dyan. Pero ayos din. At least ako na lang ang matitirang gwapo rito sa sityog to. Di ba, Samara? Sira ulo. Hi, Leandro Pogi! Ay, naku, kumusta na ang pandesal natin? Yung kumusta yung pakiramdam mo? Yung pala yun. Hindi ka pa ba nagkakasakit? Nakaredy na akong alagaan ka. Paano ba magkasakit? Sorry pero sa gwapong to, kahit sakit yata, nahihiyang lumapit sa akin eh. Ay, ganon? Ay, gusto mo bigyan kita ng sakit para naman masampo lang kita kung paano ko mag-alaga. Isa pa tong sinik eh. Hoy Nick, akin na nga yung inventory. Eto na, Doc. Nag-segue lang saglit, galit na nakagad. Huwag ka naman mag-jelly. Dahil ikaw lang naman ang one and only Doc Pogi sa puso ko. Nakakatawa ka talaga, Nick. Sige na, sundin mo na si Doc Andres para hindi ka na mapagalitan. Hoy, ikaw babae, umalis ka na rito. Hindi ka na babagay dito. Ang mga kagaya mo,
Walang ibang dala kundi ang kaguluhan at salot. Ay, Lola. Umandar na naman ang pagkuulyanin ninyo. At kung sino-sino na naman ang nililitanya na tinaaway ninyo. Ano ba yan? Kaloka. Yan bang mukhang yan ang salot? Ang Marian Rivera ang datingan, no? Tapos katawang pang Ivana Alawi. Ay, naku, Diyos mio. Nakakagulat naman kayo. O siya, Lola. Tapos na po ang intermission number, ha? Next na po! Next! Ayos ka lang ba, Samara, ha? Ayos lang ako. Pareho kaming nagulat nang biglang sumulpot ang matandang babae sa harap ng tent at binuro si Samara. Matapos sabihin iyon, dali-dali rin itong naglakad palayo. Wala kahit isang paliwanag kung bakit niya iyon sinabi. Halatang nagtataka at nagulat naman ang dalaga. Pero habang hindi nakatingin ang lahat sa kanya, saglit kong napansin ang mabilis sa pagtaling ng tingin niya sa matandang naglalakad palayo. Matapos ang araw na iyon, hindi ko na muling nakita ang matanda sa harap ng tent namin. Si Samara naman, regular nang bumababa sa sitio para tumulong sa medical mission. At lagi na rin nakatambay doon si Leandro na labis ko namang kinaiinis. Hanggang sa isang problema ang muling gumulo sa maayos na sana naming misyon. Doc Andres, napalitaan niyo na ba? Yung matandang pasyente na nang galing dito sa inyo kamakailan lang. Yung nakatira malapit sa dulo. Namatay na raw kanina lang. Ibinalita sa akin ng anak niya. Ha? Eh, bakit daw? Malakas pa naman yung matanda. Wala naman siya malubhang sakit bukod sa alta presyon niya. Iyon nga ang ipinagtataka ng pamilya niya. Kasi matapos daw pumunta rito, kinagabihan lang nilagnat na. Nung una, akala nila dahil lang sa tindi ng init habang pumipila rito. Pinainom naman daw nila ng gamot sa lagnat pero sa halip na gumaling, mas lumala raw. Kinahaponan, nagkumbulsyon daw ang matanda hanggang sa tumirik ang mga mata. Itatakbo pa nga sana rito sa inyo kanina. Kaso hindi na raw umabot. Nalagutan na ng hiningang matanda. Naku, grabe naman yan, Aling Lucia. Totoo po ba yan? Oo naman. Hindi ako nagbibiro. Tapos, may isa pa doon sa kabilang panig ng sityo. Nagkasakit daw ng sunod-sunod ang mga nandoon. Aba, parang nga kung may pandemya sa lugar na yun. Pare-pareho silang nilalagnat at kung ano-anong tumutubo sa balat nila. Dok, puntahan ba natin? Baka kasi may kung anong sakit pa nang kumakalat dito tapos hindi pa natin alam. Maigi pa nga. Aling Lucia, pwede niyo po ba kaming samahan sa lugar? Oo naman, Dok. Malayo pa po ba, Aling Lucia? Nandito na tayo, Dok. Tingnan mo ang mga batang yan. Para na silang lantang gulay. Kahapon maayos pa sila. Dok, may mga parang rasya sa mga bata rito pero hindi naman mukhang tigdas. Kakaiba, parang bulutong pero parang hindi naman. Dito rin, Nick. Sumakto pa talagang paubos na ang mga dala nating gamot eh. Hindi ko pa rin kasi sila makontak sa bayan. Nangihina na rin sila. Kaya nga, Samara, paano na yan, Dok? Kung wala tayong gamot, paano natin gagawatin yung mga bata? Hindi ko rin alam, Nick eh. Okay sana kung kumpleto tayo sa gamot at gamit. Talaga ba? Hindi ka naman yata talaga magaling na doktor eh. Kaya siguro ikaw ang pinadala rito. Ay, naku, Aling Lucia. Kung ako sa inyo, paalisin nyo na lang yung mga yan. Wala rin naman sila maitutulong sa mga residente dito eh. Bakit mo sila paaalisin? Hindi ka nga taga rito. Hoy, Leandro! Sobra ka naman bakalait kay Doc Andres, ha? Wala lang siyang magawa dahil kulang kami sa supply. Pati ba naman pagiging doktor niya, lalaitin mo? Ay, naku, gwapo ka sana kaso ang baho pala ng ugali mo. Hindi na kita bate. Eh bakit? Sino man gusto makipagbati sa'yo, ha? Hindi ka naman tuloy na babae. Anong pakialam ko? Aling Lucia, pwede ho bang paalisin muna yan sa harap ko? Baka makalimutan kong doktor ako at patulang ko yan eh. Sige, Doc. Oy, Leandro, umalis ka nga muna rito. Hindi ka nakakatulong sa sitwasyon ng baryo. Sige na, alis ako. Pero kahit umalis ako, hindi rin naman sila makakatulong. Wala na yan! Naghihintay na lang ng oras yung mga batang yan. Grabe naman ang lalaking yun. Bakit ba yun nandito? Hindi ko nga rin alam eh.
Para kasing tuwang-tuwa pa siya kapag may namamatay. Napansin mo ba? Yung dila niya, noong madaanan natin kanina ang bangkay na matanda. Panay ang paglabas. Para bang natatakam? Talaga ba? Baka naman adik lang. Ganon daw ang mga adik. Parang ahas na uhaw. Hindi ko napansin yung sinabi mo eh. Nagmamadali na kasi kami ni Doc papunta dito sa mga kubong to. Basta. Hindi ko gusto ang lalaking yon. Parang laging nakaabang at may gagawing masama eh. Naririnig ko lang ang usapang iyon ni Samara at Nick. May punto naman ang babae. May mga pagkakataon kasing nauhuli ko si Leandro na habang nakikinig sa usapan ng mga tao, lalo na kapag usap patay, panay ang labas-pasok ng dila sa bunganga niya. Para bang natatakam at kulang na lang ay maglaway. Kinagabihan, pagkalapat ng aking likod sa papag, agad akong nakatulog. Pero sa kalagitnaan ng tulog ko, na naginip ako, nakatayo raw ako sa gitna ng rumaragas ang ilog at sa dulo nito may nakatayong anino na parang kumakain. Kasabay noon, naririnig ko ang kanta, paulit-ulit, na parabang pilit akong ginigising. Na estatwa ako sa kinatatayuan ko hanggang sa mapansin ko ang nilalang at bigla niya akong sinunggaban. Panaginip lang. Panaginip lang. Hindi yan totoo. Ay, naku, pinapawisan ako doon na. Ano ba klase panaginip yun? Bakit palala ng palala? Una, kanta lang ang naririnig ko sa panaginip ko tapos may babae. Tapos ngayon may halimaw. Ay, naku, ano ba talaga nangyayari? Doc Andres, gising ka na ba? Kanina pa kita kanakatok eh. Doc, ayos ka lang ba dyan? Nick, sandali. Gising na ako. Nahila ko pala yung pinto. Naku, Doc, buti naman nagising na kayo. Para kasing nagkakagulo na naman sa labas eh. May mga tao na namang nagtatakbuhan kanina. Parang may hinahabol. Tapos nakita ko si Lola. Yung matanda sa tent. Teka. Ano ba nangyari? Huminahon ka nga muna. Kasi, Doc, ganito yan ha. Papatulog pa lang sana ako nang makarinig ako ng kanta. Parang galing sa labas. Tapos parang may kasabay na ahagos ng tubig sa ilog. Malamig din yun sa tenga. Tapos, bigla na lang may umatungal ako narinig. Parang alimaw. Tapos ayun, nagkagulo na. May mga lalaki tumatakbo papunta ron sa bandang ilog. Para sila may hinahabol. Hindi na ako sumunod kasi nakita ko si Lola eh. May dalang itak. Sumukot doon sa talahiban papunta sa gubat. Mabuti naman hindi mo na sinundan. Ayaw mo na muna sa sila ron. Hindi na dapat tayo makisali sa kanila ha. Alalahanin mo, nandito tayo para sa isang medical mission. Ibata ka pa naman eh. At unahin mo ang sarili mo dahil hindi ka naman taga rito. Huwag mo na munang isipin yun. Magpahinga na tayo. Magandang umaga, Doc Andres. Kamusta ang tulog mo? Nagluto ako ng almusal natin. Sakit ng ulo ko. Hindi yata ako nakatulog ng maayos kagabi ha. Panirinig ko kasi doon sa mga kantang yun. Ay, nakakainis na. Doc Andres! Doc! Gising na ba kayo? Gising na ho kami, Aling Lucia. Teka lang po, lalabas ako. Ano po sadya natin? Ganyan naman po yata. Nako, Doc! Ibabalita ko lang sana sa inyo. Yung bangkay ng matanda, nawala na rin kagabi. Ano ho? Ano ba yun? Nick, ano nangyari dyan? Doc Andres, para may nakita kasi ako sumilip doon sa bintana sa likod eh. Nagulat ako. Akala ko kung ano na. Ay, naku, pusa lang pala yun. Lintikan kang bata ka. Akala ko naman kung ano na. Maiba ko, Doc Andres, ha? Wala pa rin ba kayong kontak sa labas? May tulong na bang darating para sa sityo? Nababahala na kasi ako sa mga nangyayari rito. Wala pa rin, Aling Lucia. Hindi ko nga rin po maintindihan. Dapat po kasi, lingguhan yung pagpapadala nila ng supply pero parang nagkaroon nata ng delay ngayon. Ay, siya nga pala. Aling Lucia, may hinarinig din ba kayo tuwing gabi? Oo nga, Aling Lucia. Parang babaeng walang kasawa-sawa sa pagkanta ganon. Kanta? Parang may naririnig nga ako niyan minsan, pero nakakalimutan ko. Kasi sa tuwing naririnig ko yan, kasunod nun,
atungal ng mabangis na hayop. Hala, oo nga ano? Bakit hindi ko napansin? Madalas ding sumasabay ang alulong ng mga aso at kinabukasan, mababalitaan na lang na may nawawalang bangkay. Hindi kaya ang kumakantang yon ang kumukuha ng bangkay? Ano yun? Parang nililito niya tayo? Posible naman. Tsaka may isa pa pala akong napapansin sa sityo simula lang mangyari mga insidente dito. Naaalala niyo ba yung matandang babaeng palaboy? Yung palagi sa tent namin? Oo, yun nga. Madalas ko kasi siyang nakikita tuwing gabi na nag-iikot-ikot sa sityo. Nung una, hindi ko naman pinapansin kasi nga palaboy. Pero kung iisipin mo, ano naman ang rason ng isang matanda para mag-ikot-ikot sa gabi, hindi ba? OMG, you mean si Lola ang nangunguha ng bangkay? At siya rin ang naririnig namin kumakanta? Ay naku haladok ha, baka aswang nga si Lola. Ay, ang ka na naman sa aswang-aswang na yan eh. Tumigil ka na nga, Nick. Do, mawalang galang na ha. Alam kong hindi ka naniniwala sa mga aswang, pero may punto naman kasi si Nick. Paano nga kung aswang talagang matandang yun? Hindi ba napaka-weird ang kilos niya? Tama ho kayo. Hindi ako naniniwala sa aswang. Pero mas ayaw ko naman na basta-basta na lang tayo nagbibintang. Paano kung hindi pa lang matanda? Hindi lang naman siya ang weird dito sa sityo. Nariyan pa naman si Samar. Ang weird din naman niya. Tapos idadagdag mo pa itong si Alejandro. Agree ako kay Doc. Hindi dapat tayo nagbibintang dahil minus points yun sa langit, Aling Lucia. Pero malakas talaga ang kutob ko na ang matanda ang aswang. Napakatabil naman ang bunganga mo para tawagin akong aswang. Ay, Diyos ko po! Ay, Manang, ano ba? Bakit bigla-bigla ka nalang sumusulpot kung saan-saan? Anong sumusulpot? Kanina pa ako rito. Hindi mo lang napapansin dahil kulang na lang lumabas ang litid ng mga ugat sa leeg mo habang sinisiraan ako. Kung aswang ako, di sana lahat kayo naging pagkain ko na. Ay, Lola naman, kalma ho muna. Ang alta presyon po ninyo. Magbibiro lang naman si Aling Lucia, ano ba? Hindi siya nagbibiro. Dahil ilang beses ko lang narinig yan sa bunganga niya. Hoy, ikaw babae, hindi mo alam ang sinasabi mo. Baka pagsisihan mo ang pagiging matabil ng dila mo balang araw. Lola, saan ba kayo galing? At bakit nakikita raw kayo ni Aling Lucia na naglilibot tuwing gabi? Ano ngayon kung maglibot ako? Sa inyo ba ang daan dito? Gusto kong maglakad-lakad dahil mas malamig sa gabi. May problema ba ron? Wala naman ho. Kaso sumasakto kasi na nagkakawalaan ng mga bangkay sa mga lamayan dito sa sityo. Hindi kasi sila marunong magbantay sa kanilang mga patay, kaya nasasalisihan sila. Problema ko pa ba yan? Natahimik ako sa sagot na matanda. May punto naman siya. Pero kita ko pa rin sa mukha ni Aling Lucia ang pagdududa. Nang makalayo ang matanda, humingi ng pasensya si Aling Lucia sa amin at umalis na. Naiwan kaming nakatulala ni Nick sa dalawang figurang papalayo. Naging bakante kami ni Nick noong araw na yun. Ang ginawa lang namin, tumambay sa tent at makipaghalubilo sa mga taga-sityo. Tanghali na nang dumating si Samara. May dalang basket sa kanang kamay. Wala kayong check-up, Doc Andres? Samara, ikaw pala. Wala sa ngayon. Hindi pa kasi kami napapadalhan ng supply. Samara, pupunta kami sa Lamayan mamaya. Gusto mo bang sumama sa amin? Sa Lamayan? Saan banda? Pwede naman. Kaso baka mahirapan na ako makabalik niyan sa bundok kapag masyado nang ginabi. Naku, pwede ka naman doon sa bahay ko. Samara, wala naman ang asawa ko, nasa bayan yon. Ako at mga bata kong anak lang ang nandoon. Talaga po? Sige po, sasama ako. Hindi pa kasi ako nakakapunta sa lamay ng mga tao. Lamay ng mga tao? Makapagsalita naman to. Bakit? Hindi ka ba tao? Ha? Ang ibig ko pong sabihin, unang beses kong pupunta sa lamay. Nakakaawa naman talaga ang pamilyang to. Namatayan ng asawa tapos ngayon naman.
anak niyang binata. Ay, nakakalungkot ang ganito. Kaawa-awa silang namamatay. Hindi dapat ganito. Anong ibig mo sabihin, Samara? Hindi sila namamatay dahil oras na nila. Namamatay sila dahil may kumukontrol sa oras nila. Sa tingin mo, Doc Andres, Teka, hindi kita maintindihan, Samara. Ano ba sinasabi mo, ha? Anong hindi pa nila oras? maiintindihan mo rin balang araw, Doc Andres? Ay, grabe ha. Ang seryoso naman ng usapan ninyo. O ito, ikinuha ko na kayo ng kape. Yung bangkay! Wala na sa kabaog niya! May kumuha! Dok, may kumuha raw sa bangkay ng pinaglalamayan. Namatay lang saglit ng ilaw. Nawala agad. Nakakatakot na talaga dito, Dok. Umuwi na lang kaya tayo. Ha? Paano? Wala naman ako narinig na kumanta. Wala rin ako narinig, Dok. Tara, sundan natin sila. Kailangan natin mabawi ang katawan ng bata. Kawawa naman ang pamilya niya. Tarantang humabol ang lahat sa nilalang na kumuha raw ng bangkay. Nasa likod ko si Nick. Puro reklamo, pero hindi ko nalang pinansin. Abala ang isip ko kasi noong gabing iyon, hindi ko narinig ang kantang karaniwang nauuna bago may nawawala. Kaya nagtaka ako nang may sumigaw na may kumuha na naman. Nakalabas na kami ng sitio, papasok na sa gubat nang marinig ko ang boses ni Aling Lucia. Doon sa ilog! May nakakita! Papunta raw doon sa ilog! Bilisan nyo na! Habulin nyo! Kunin nyo ang bangkay ng bata! Sa ilog daw, Nick. Dalian mo. Ang bagal mo naman eh. Teka lang, Doc. Ano ba namang classic medical mission to? Bakit may habulan? Diyos ko naman! Basta bilisan mo na lang dyan. Kung hindi, iiwan talaga kita rito. Ay naku, wag naman, Doc. Teka lang naman kasi. Teka, narinig mo ba yung kantang yun, Nick? Nick! Dito, Doc! Oo, narinig ko. Parang may hangin pang ang bumubulong sa tenga ko eh. Ikaw rin, naramdaman ko rin yun. Teka, may nagtatampiso sa tubig sa banda ron ah. Samara? Paano? Humabol ako sa inyo eh. Sa gilid ng ilog ako dumaan para mas mabilis. Dok, sa banda roon, nakita kong mga tao. Papunta doon. Hindi ko alam kung paanong nakahabol ng ganoon kabilis sa amin si Samara. Pero pinagsawalang bahala ko muna iyon. Tumatakbo kaming tinahak ang masukal na parte papunta sa ilog. Hanggang sa makarinig kami ng parang may naglalaban. Kasabay ang angil ng mabangis na hayop. Nang marating namin ang lugar, nakita ko ang matandang babae, humihingal, duguan, at nakahandusay sa lupa. Hawak-hawak niya ang bangkay ng isang binata. Sa lapag, may isang itak na balot din ng dugo. Marahil mula rin sa kaniya dahil may malalim na hiwa sa braso niya. Sinasabi ko na nga ba? Ikaw ang kumukuha sa mga bangkay. Nagmamaang-maangan ka pa? Ikaw din naman pala? Mga kasama, dakpi na matandang yan at iharap natin siya sa kapitan bukas sa bayan. Mali kayo ng taong hinuhuli. Huling-huli ka na sa akto. Paano mo maipapaliwanag ang hawak mo at ang dugo sa katawan mo? Sige, ulihin niyo na yan! Nagkanda sukat-sukat ako ng dahil sa kanya eh! Mahabol lang talaga siya! Nakita mo yon? Paano ka lulusot niyan ngayon, ha, tanda? Hulihin yan at ikulong! At ang bangkay, ibalik sa pamilya niya! Teka, sandali lang naman, Aling Lucia. Baka pwede nating daanin sa maayos sa usapan. Isa pa, may sugat ang matanda eh. Pwede ko ba siyang gamutin muna? Dok! Bakit mo gagamutin ng tulad niya? Isa siyang halibaw na kumakain ng bangkay! Hindi pa rin tayo sigurado. Nakita niyo ba mismo na kinuha niya ang bangkay? Hindi naman kayo sigurado, di ba? May punto si Doc Andres. Huminahon muna tayong lahat. Nakita ko siya! Kaya ko nga siya hinarang at kinalaman, di ba? Nasugatan pa nga ako sa braso dahil kinalmog niya ako! At bakit makambing-kapi kayo sa kanya, ha? Siguro kasabot niya kayo, no? O Leandro, sumusobra ka na sa pabibintang mo, ha? Hindi nga namin alam ang pangalan ni Lola. Paano kami ang kasabot niya?
Oo nga naman, Leandro. Imposible naman yon. Galing Maynila sila Nick at Doc Andres. Kung ganon, patunayan nilang hindi sila kakampi. Huwag nilang pigilan ng mga tao na kubuhan ng ustisya para sa mga kaanak nilang nawawala dahil sa matandang yan. Kayla, dalhin na natin ang matandang to sa sityo at ikulong pansamantala. Hindi na ako nakaimik nang sapilitan nilang tahakin ang matanda. Palayo sa lugar na iyon, naiwan ako kasama sila Nick at Aling Lucia sa ilog. Nang bigla kong maramdaman ang malamig na hangin dumaan sa aking likuran. Napalingon ako at walang sabi-sabing sinundan ang mahinang tinig na parang bumubulong sa tenga ko. Para kong nahipnotismo. Naglakad ako mag-isa, wala sa sariling kamalayan, at iniwan ang mga taong nasa paligid ko. Hindi ko namalayan na nakasunod na rin pala sina Aling Lucia at Nick. Napansin ko lang na biglang sinakop kami ng isang masangsang na amoy at sabay na nagsuka ang dalawa sa likuran ko. Ako naman, otomatikong napatakip sa ilong. Ang baho? Ano ba yan? Walang ya. Anong amoy yan? Bakit parang nabubulok na laman? Teka, doon yata nang gagaling Aling Lucia sa dulo. Pero grabe ang baho. Parang babaliktad na rin sa sikmura ako Sobra pa to sa nabubulok na bangkay Wala man lang nakapansin nito. Malayo na kasi ito sa sityo. Hindi ito mapapansin ng mga tao, lalo na kung pasalungat ang hangin. Isa pa, walang batang naglalaro sa parteng ito dahil mariit nga. May usap-usapan kasi na may nagbabantay dito na hindi dapat magambala. Kaya wala talaga nagpupunta sa bandang ito ng ilog. Mariit? Ano yun? Yun ang tawag sa mga lugar na hindi pwedeng gambalain. Kasi pinaniniwalaan naming tahanan nyo ng mga kakaibang nilalang o elemento. Grabe, malayo pa ba tayo? Palakas ang baho ng naamoy ko Hindi ko na yata kaya lumapit pa, Doc. Diyan ka na lang. Kami na lang ni Doc Andres ang lalapit kung saan man yon. Baka dito itinatapon ng matandang yon ng mga bangkay na kinukuha niya. Bilisan na lang po natin. Mukhang malapit na tayo Pigilan na lang natin ang paghinga natin. Oo, Doc. Ganun na lang nga. Wala rin naman tayong pagpipilian. Ano to? Walang niya. Hindi ko kayang tignan. Naku, hindi to gawa ng tao. Umakyat ang kilabot sa buong katawan ko at halos manlaki ang ulo ko sa natuklasan. Patong-patong na katawan ng tao ang nandoon. Karamihan sa kanila, wala nang laman at labas na ang mga buto. Karumal-dumal ang nangyari sa kanila. Para silang pinapak ng mababangis na hayop at iniwan na lang doon para mabulok. Hanggang sa makabalik kami sa kubo, hindi pa rin ako makapaniwala sa mga nakita ko. Nanginginig ang daman ko at pakiramdam ko, unti-unti akong nawawala sa sarili kong ulirat. Doc Andres, grabe. Kinulong nila si Lola doon sa barang bodega sa gilid ng bahay ni Aling Lucia. Wanda pala ang pangalan niya. Kawawa talaga ang matanda. Narinig ko, papaaminin daw nila yun bukas. Uunahin lang daw muna nilang asikasuhin yung mga narecover na bangkay sa ilog. Ganun ba? Ay, naku. Hindi ata ako makakakain nito hanggang bukas. Kada pikit ko, yun pa rin ang nakikita ko Ay, naku, paano ba to? Ay, grabe naman ang tinadanas sa atin dito, Doc. Para tayong tinatalikuran ng Diyos Pero mo naman, pinagkaisaan ka. Nilagay ka sa sityo para sa medical mission tapos may ganitong kababalaghan. At mukhang masasangkot pa talaga tayo. Ay, naku, kaloka talaga. Hindi ko to carry. Ano ba? Huwag mo namang idamay yan Diyos dito, Nick. Manahimik ka na lang kung wala kang magandang sasabihin. Ay, sorry naman. Kasi naman, Doc, bakit kailangan dalasin natin to? Gusto lang naman nating matapos ang pagtulog natin dito. Bakit naman may patayang kasi? Ay, naku. Kung nandito lang sana si Lolo, dinalaman na natin kung sino ba talagang gumagawa nun sa mga bangkay. Kaso naman, kahit albularyo yata, wala sila rito Paano to gagawin? Pakiramdam mo rin ba? Mali ang desisyon nila na huli na matanda. Oo, Dok Malakas talaga ang kutob ko na hindi siya. Tsaka, napansin mo ba?
Bigla na lang sumulpot si Leandro sa likod nung nahuli na natin ang matanda. Tapos si Samara naman, bigla-bigla nawawala. Talaga? Hindi ko nga napansin yun eh. Oo, kaya duda ako sa dalawang yun. May something sa kanila na hindi ko mapinpoint eh. Pero parang pare-pareho sa mga kwento ng lolo ko dati. Wala bang naturo sa'yo ang lolo mo kung paano malaman kung sino ang aswang at hindi? Ay, naniniwala ka ba sa aswang, Doc? Wala siyang naturo sa akin eh. Pero siguro, pwede naman natin siyang tanungin. May load ka ba, Doc? Tatawagin natin si Lolo. Nakangising inilahad ni Nick ang kamay niya sa harap ko para hingin ng cellphone ko. Di kipad pa noon ng mga cellphone. Hindi kagaya ngayon na touchscreen na halos lahat. Hanggang makuha niya yun, agad na niyang tinawagan ng lolo niya para magtanong. Hindi ko masyadong narinig ang sagot ng matanda sa kabilang linya. Pero narinig kong detalyadong sinasabi ni Nick ang mga nangyayari sa lugar. Simula sa mga nagkakasakit na tao at hindi maipaliwanag na pagkamatay nila hanggang sa kantang naririnig namin at sa nawawalang mga bangkay matapos marinig iyon. Oh, ano sabi? May alam ba siya? Teka lang, Doc. Hihinga muna ako. Diyos ko naman to. Bakit kailangan mangyari to kasi? Yan ang nalaman mo, dali na. Sabi mo na kasi. Tinatakot mo naman ako eh. Doc, ang sabi ni Lolo, isang paraduno raw ang nilalang na nandito. Isang uri yun ng aswang na kumakain ng bangkay ng mga tao. Kapag may nakikita o nasasagap silang nagkakasakit, pinapatawan nila ito ng sumpa para mapabilis ang pagkamatay ng gusto nilang biktimahin. Ito yata nangyayari sa mga nagiging pasyente natin eh. At yun namang kumakanta. Paano niya pinaliwanag sa'yo tungkol doon? Para doon rin ba yung may gawa? Hindi eh. Ang sabi ni Lolo, may tumutulong daw sa atin. Pero hindi siya sigurado kung ano. Siguro raw engkanto o dawang lupa. Kung ganun, posible bang inosenteng matanda? Iyon nang hindi tayo sigurado. Dahil sabi ni Lolo, mapadlil lang ang mga paraduno. Kung ganun, kailangan pa nating mag-ingat sa pagdedesisyon. Tara na, Kinaling Lucia. Makinig tayo sa kanila. Hindi nga ako sabi! Nagkakamali lang kayo! Nililin lang kayo ng tunay na may gawa! Isa akong malulugis! Kung hindi ikaw, paano mo may paliliwanag na nasa iyong katawan ng bata? Dahil yon ang naabutan ninyo. Hindi ninyo naabutan ang pakikipaglaban ko sa halimaw na yon. Sino namang maniniwala sa'yo na manunugis ka, Lola? Nagtanda-tanda nyo na para maging manunugis. Maging aswang siguro pwede ba? Hindi ako aswang at hindi ako kumakain ng bangkay. Kahit sabuyan niyo pa ako ng asin o latiguhin ng buntot pagi. May mga aswang na malakas ang pananggalang sa asin. At saan naman kukuha ng buntot pagi ang mga taga dito? Huwag kayo maniwala sa matandang to. Puro kasi nawalingan lang ang lumalabas sa bibig niya. Ano ba yan? Paepal na naman ang lalaking to. Akala mo kapitan na si Joy. Siya pa talaga nangunguna imbes na si Aling Lucia. Ngayon, ramdam mo na rin ang inis ko sa kanya, ha? Ay, oo, Doc. To the highest level pa ang inis ko sa kanya. Nananayo ang palahibo ko sa bato kapag naririnig ko siyang magsalita, eh. Abay, hindi na talaga akong natutuwa sa kanya. Siguro, nagsimula to nung laitin niya ang pagbabakla ko, eh. Baka akala niya, kaya ko makapagsuntukan kahit lalamya-lamya ako, no? Talaga ba? Natawa na lang ako sa sinabing iyon ni Nick dahil walang nakuhang sagot ang mga taga-sityo sa matanda. Kinulong nila ulit ito sa bodega para hintayin naman ang desisyon ng kapitan sa kabilang baryo. Kinagabihan, habang kumakain kami ni Nick at nag-uusap, pareho kaming napahinto at napalinga sa paligid. Isang hibig na naman ang pumapailan lang sa hangin. Malamig iyon, kakaiba sa mga naunang himig na naririnig namin. Mas agresibo at may kasama pang pabulong na hindi namin maintindihan. May kumakanta na naman. Hindi ba nakakulong na si Lola Wanda? Teka, hindi kaya. Ano na naman kaya ang sigaw na yun? Nakuyo ko na talaga, Doc. Hindi na to joke, ha? Nagsisimula na naman. Bakit ba laging ganito? Nick, tara doon sa kulungan na matanda.
Siguradong doon na rin pupunta yung mga tao. Uy, teka lang, Doc. Kukuha lang ako ng magagamit natin, ha? Paano kung makasalubong natin ng paraduno sa daan? Sige, mabuti pa nga. Kunin mo yung kitsilyo natin sa kusina. Sige, Doc. Eto na, kukunin ko na. Ilalagay ko muna sa bag, ha? Pati ang mga to. Bakit ka nagdadala ng kasi ng bawang, ha? Panlaban to. Mabisa raw to kapag pinahid sa patalim. Tapos, isasaksak sa puso ng paraduno. Sige na, tara na. Dalian na natin, bilis! Hanapin yung matanda! Wala siya sa kulungan niya! Ano raw? Nakatakas si Lola Wanda? Hala, Doc, mukhang hindi tayo dapat pumunta roon. Nakatakas sa mga matanda. Mukhang hinahanap na nila. Teka, si Aling Lucia. Tara, tanungin natin. Aling Lucia, ano nangyari? Paano nakatakas yung matanda? Hindi ko rin alam, Dok. Maayos ang pagkakakandado namin ng tarangkahan. Pero pagdating namin kanina, sira na ito. Mukhang may sumira nito mula sa labas. At may natangay na naman siyang bangkay. O ngayon, naniniwala na kayo na ang matanda ang aswang na kumukuha sa mga bangkay sa sitio, ha? Ano ba naman yan? Akala ko matatapos lang lahat ng gulong to, eh. Doc, ayoko na talaga. Pagkatapos natin dito, uuwi na talaga ako kay Lolo. Para ako matatroma rito, eh. Uuwi tayo ng buo. Walang mangyayari, ano ka ba? Tara na! Kapag nakita niyo ang matanda, patayin niyo agad! Para hindi na tayo matakasan pa! Inikot namin ang buong sityo ng gabing iyon. May dalang solo ang iba. Flashlight naman ang ilan. Habang hinahanap namin si Aling Lucia. Takot ang bumabalot sa lahat. At ramdam ko pa ang pagiginig-ginig sa tabi ko. Pero sa totoo lang, hindi pa rin ako kumbinsidong si Aling Lucia ang aswang. Mas malakas ang kutob kong mali ang hinahanap namin. Pero sinarili ko muna iyon. Saan naman kaya nagtagong halimaw na yon? Hindi kaya bumalik siya doon sa ilog? Sa tingin niyo, Aling Lucia, posible bang balikan pa niya ang lugar na yun kahit bistado na ng mga tao? Hindi ako sigurado. Pero subukan pa rin natin. Ano, Nick? Kaya mo ba? Namumutla ka, no? Kasi naman, Doc, nakakatakot kaya. Aswang yun, eh. Paano kung lapain niya ako? Kawawa naman ang lolo ko kung mapamatay ako rito. Anong mamamatay? Hindi tayo mamamatay dito, ano ba? Tatapusin natin to. At babalik tayong buhay sa mga pamilya natin, ha? Okay, sabi mo eh. Teka. Nasaan na ba si Leandro? Hindi ba kasama lang natin siya kanina? Oo nga, ano? Hindi ko napansin. Baka napahiwalay siya noong pagpasok natin sa gubat. Hindi ko alam, Aling Lucia. Leandro? Doc, narinig niyo yun? Aswang yun! Oo, narinig ko. Pero mukhang malayo naman yun dito. Tama ba? Sigurado ka bang aswang yun, Nick? Oo, Aling Lucia. Ganun na tunog na naririnig ko nung bata pa lang ako, eh. Nakakatakot, nakakakilabot. Parang nanamlay ang mga tuhod ko nang marinig ang angil na iyon. Nasa gitna kami ng gubat noon. Sinusuyad ang bawat sulok para hanapin si Lola Wanda. Pero sa pagkakataong iyon, iba na ang hinahanap ng mga mata ko. Hindi ko alam. Takot ako, oo. Pero may kung anong kagustuhan sa loob ko na ang hirap takasan. Gusto kong makita ang aswang kahit tinatambol na sa kaba ang dibdib ko at hinahalukay ang sikmura ko sa sobrang takot. Patuloy kami sa maingat na paglalakad. Magkayakap na nga si Nick at Aling Lucia sa likod ko. Kinuha ko ang bag kay Nick at hinugod doon ang baon naming kutsilyo, bawang at asin. Kailangan natin maganda, Nick. Magdala kayo nito. Kapag may nakita kayong gumalo na kahit ano sa paligid, sabuyin niyo ng asin at bawang, ha? Oo, Doc. Mabuti, may dala kayo niyan. Ako kasi, hindi nakapaghanda. Nang malaman naming nawawala si Wanda, takbuhan na agad kami para hanapin siya. Si Nick po talaga nakiisip nito. Mabuti na lang, nakontak namin kanina ang lolo niyang albularyo, eh. Etong saya! Ano yun? Siya yun? Dok, tinamahan ko siya! Doon siya tumakbo! Tara, sundan natin! Ang bilis namang tumalinis nun. Pero ayos lang.
Tinamaan mo naman siya, di ba? Oo, Doc. Tinamaan ko siya ng asin. Nakita ko umusok yung talahibang kanina bago siya tumakbo palayo eh. Grabe, likod pa lang niya nakita ko pero nakakatakot na. Teka, si Lola Wanda ba yun? Malalaman natin mamaya. Mukhang hindi pa nakakaabot ang mga tao dito sa paghahanap ha. Malapit na tayo sa ilog. Naririnig ko na ang agos ng tubig. Mag-ingat kayo. Nakahanda na kami, Dok. Suporta lang kami. Ikaw ang mag-iingat. Dito lang yun eh. Tingnan nyo. May mga naiiwang bakas ang halimaw sa mga talahib. Ah! Aswang! Sumara? Ah, Sumara, ano ba girl? Bakit ka naman biglang sumusulpot? Akala ko tuloy ikaw yung aswang eh. Ano ba ginagawa mo rito? Oo nga, Samara. Ba't ka nandito? Gabing-gabi na bumaba ka pa rin ng bundok. Hinahanap niyo ang aswang, hindi ba? Nakita ko siya. Doon siya papunta. Pero mag-iingat kayo dahil galit na galit siya. Ikaw bang nagsaboy sa kanya ng asin? Galit? Hindi ba dapat kaming magalit sa kanya? Dapat ang mga taga-sityo magalit sa kanya. Galit siya dahil nangialam kayo. Sinira ninyo ang pugad ninyang pinaghirapan nila at hinaharangan ninyo ang supply ng pagkain nila. OMG, papatayin niya ba kami? Dok, magtitiwala ba tayo? Baka etos lang ni Samara to para makuha ang loob natin, ah. You know naman. Yun nga din ang iniisip ko, Nick eh. Ganito ang gawin natin. Magdrama ka na natatakot ka. Tapos, magpaiwan kayo ni Aling Lucia. Ako nang bahala sa kanya. Basta sumunod kayo kapag nakalayo na kami, ha? Uy, sige, Dok. Baka mo kami, ha? Ay, Dok, pwede bang dito na lang ako? Ayoko na sunda pa ang aswang, eh. Ayoko pa matsugi, eh. Bata pa lang ako. Walang problema yun, Nick. Dito lang kayo. Aling Lucia, samahan niyo lang dito si Nick, ha? Bahala na kung anong mangyari. Samara, pwede bang samahan mo ako kung saan mo nakitang papunta ang aswang? Oo naman. Pasensya ka na kung itatanong ko sa Samara. Pero ikaw ba nakita ko sa ilog noon? Yung kumakanta? Uy, bakit ayaw mo sagutin? Alam mo bang bantik na kitang paginalaan na ikaw ang kumukuha sa mga bangkay dito? Minsan, may mga tanong na dapat na lang iwang walang sagot para na din sa kaligtasan nating dalawa. Sa ngayon, masisiguro ko sa'yo na hindi ako aswang at lalong hindi ako kalaban, Andres. Naniniwala ka naman, nakakampi ako, hindi ba? Eh kung hindi ikaw ang aswang, patunayan mo. Andres, bakit? Bakit mo tinututok sa akin ang patalim mo? Sasaktan mo ako? Ano yan? May umahangin at... Teka, Si Lola Wanda yun, ah. Sumisigaw. Sinabi ko naman sa'yo kanina pa, hindi ako ang aswang. Dalihan na natin, Samara. Baka kung mapano pa ang matanda, eh. Teka, nasaan ang kutsilyo ko? Ay, eto pala. Nailagay ko pala sa loob ng bago ulit. Tayo na, Samara. Nasa ilog sila! Sa gilid mo! Andres! Nang marinig ko ang sigaw na iyon ni Samara, bigla akong naramdaman na parang lumipad sa ere ang katawan ko. Isang nilalang ang biglang tumamba sa akin. Nakakatakot ang itsura niya sa malapitan. Para siyang bangkay na buhay, lubog ang mga mata at kitang-kita ko ang matatalas niyang pangil na nangingitim at balot na balot ng malapot na laway. Bumagsak ako at tumama ang likod ko sa matigas sa lupa. Napakubabawan ako ng aswang at mabilis kong iniiwas ang ulo ko nang makita kong papatak na ang laway nito sa akin. Isang malalakas na sipa ang pinakawalan ko. Tumalsik ang halimaw palayo. Pero hindi ito nasaktan. Hindi katulad ko. Tintik na yan. Nakakarami na ako ng mura sa lugar na to, ha. Mahina yung pagnaswang. Akin ka ngayon. Mag-iingat ka, ha? Andres! Sugatan ko siya. Pero bakit parang hindi niya iniinda? Asin! Andres! Pahiram mo ng asin ang kutsilyo! Asin, tama. Bakit ko ba nakalimutan yun? Ngayon, wala ka nang kawala sa akin. Etong sa'yo ang alimaw ka! Nangihina na siya! Saksakin mo siya sa puso! Andres! Direkta sa puso! Oh! Eto na! Tapos na ba? Ang dali lang naman pala niya mabate. Teka, anong nangyari? Bumabalik na siya sa totoong anyo niya. Samara,
Sinong tao niyan? Hindi siyang inaasahan ko. Napabayaan ang lugar na ito at madalas hindi pinapansin ng mga taga-bayan ng sitio. Kaya naglipa na ang mga nilalang na yan dito. Lihim nilang ginagawang pugad ang sitio. Teka, ibig sabihin, hindi nang iisa ang aswang? Sa pagkakaalam ko, 2 sila. Kapatid niya ang mas malakas. Alam mo pala ang lahat ng to? Bakit hindi mo sinabi sa amin? Sa tingin mo ba may maniniwala? Ako? Sana nagtiwala ka. Pero ibig ba sabihin ito? May mas malakas pa sa kanya? Hindi pa tapos? Oo. At yon ang aswang na nilalabanan ni Aling Wanda ngayon. Hindi pa tapos ang lahat, Andres. Nagsisimula pa lang ang laban. Siguradong nahihirapan si Aling Wanda dahil mahina na ang matanda ngayon. Kung ganun tayo na. Maliwanag doon ang buwan. Kaya pagdating namin sa ilog, kitang-kita ko ang wangis ng halimaw. Kapareho ng nauna kong nakalaban. Umaangil ito sa harapan ni Lola Wanda. Tila nag-aabang ng pagkakataong atakihin ang matanda. Sa kamay nito, hawak-hawak niya ang isang nakakaawang katawan ng tao na halatang hinugot mula sa kabaong. Sinasabi ko na nga ba, hindi si Lola Wanda ang halimaw, kundi may iba pa. Hoy, halimaw! Humanap ka ng kasing katawan mo! Matanda lang ba ang kaya mo? Doktor, ano ginagawa mo rito? Malakas umatake ang hayop na ito. Mag-iingat ka! Kahit magsama pa kayo ni Tanda, hindi niyo ako kaya! Higit na mas malaga sa mga katulad ko kaysa sa inyo mga tao! Wala kayong magagawa, kundi ang mamatay sa harapan ko! At uunay na kita! Umilag ka, Andres! May munting sorpresa ako sa'yo! Ayan na, Sin! Para naman magkalasa ka! Asin! Malagyan ang tao ka! Umanda ka sa akin, magbabayad ka! At siya nga pala, may kapatid ka, di ba? Ayun, nauna na siya sa impyerno. At isusunod na kita! Anong sabi mo? Magbabayad ka sa ginawa mo! Bakit mo siya ginali? Lintik ang bata to! Itong itak ang gamitin mo! Kapapahid ko lang ng asin at bawang dyan. Kunin mo rito! Hindi ako magbayad! Bago mo makuha yan, mamamatay ka muna! Ah! Tinamaan ako ng kuko niya sa braso! Ang upti! Walang diya! Mas malakas ako sa kapatid ko, kaya hindi mo ako kakayanin! Dr. Bulbul! Ha! Malakas! Malakas ka lang dahil anyong halimaw ka! Ipakita mo sa akin ang anyong tao mo at doon tayo maglaban! Titignan ko kung sino ang mas malakas sa ating dalawa! Etong sa'yo! Lambunin mo ang kabaw ko! Yan ba ang kaya mo? Hindi man lang ako nakiliti! Ibang kanta! Sige, lapit! Malalaman natin kung sinong unang matutumba! Lintik na yan! Ang tigas sa kalamnan mo! Para ko sumugtok sa bato ah! Teka, kailangan ko na sandata! Lola, pahiram ng itak mo! Ito, gamitin mo. Mag-iingat ka dahil mabilis siyang kumilos. Salamat, Lola. Umagta ka sa akin ngayon dahil hindi na kita pakakawalan pa. Tamang-tama to para mailabas ko ang init ng ulo ko na halos 1 buwan ko na rin kinikimkim dahil sa panggugulo nyo rito sa sitio! Hindi ko na hinintay na mauna pang umatake ang aswang. Ako na ang sumugod. Habang tumatakbo, itinaas ko ang itak at buong lakas iyong inihampas sa halimaw. Lumakitik ang talim sa braso nito, kasabay ng pagkapunit ng laman at pag-usok nito. Hindi ako tumigil. Idiniin ko pa ang itak hanggang maputol ang braso niya at bumagsak sa lupa. Gumagalaw pa habang umuusok. Kadiri! Ganyan palang epekto sa inyo kapag patalim na may asin at bawang ang ginamit. Para kayo nasusunog. Kapraso ka! Ganda! Kailangan ko makatakas dito! Babalikan ka ng doktor ka! Hindi ba tayo tapos? Hindi ka na makakatakbo pa! Halimaw ka! Mga
kasama. Sabay-sabay natin siyang sabuyan ng asin. Huwag na natin siya patakasin! Sige, saboy pa! Mga kapwa ko kabaklaan! Wisik-wisikan niyo siya ng salt powder! Dumating na ang mga tao. Ngayon alam na nila na hindi ako ang aswang. Hindi ka na makakapagtago pa. Katapusan mo na, halimaw! Talagyan ka talagang paglanga! Kung alam ko lang, inuna na kita ang ginawang sisig! Wait! Bago ako, ikaw muna, te! Ambisyosa ka! Doc Andres, tapusin mo na ang halimaw na yan! Tapusin. Yung kanta. Narinig ko naman yung kanta. Samara, bakit nagbabago ang anyo mo? Oras na, Andres! Mahina na siya. Pahihinain ko pa siya para mas madali mo siyang matalo. Aswang ka rin? Mamaya na tayo magkwentuhan. Humanda ka na, Andres! Umakyat ang kilabot sa buong sistema ko nang makita kong unti-unting nagbabago ang anyo ni Samara. Sandali siyang tila lumabo sa paningin ko hanggang sa dahan-dahan siyang naging kulay pula. Kung maganda na siya sa katauhan niyang tao, mas nakakahali na siya sa anyo niyang iyon. Mahaba ang buhok niyang tila dinuduyan ng hangin. Mapupula ang kanyang mata, balat at buhok. Matangkad siya at kakaiba ang ganda ng hubog ng katawan. Hindi agad ako nakapag-react sa sobrang gulat. Nakangangalang akong napatulala sa anyo ni Samara. Ano to? Bakit para akong kinagapa sa langit? Bakit gumagalaw ang tubig sa pangalan ko? Ano to? Ikaw! Hindi ka tao! Bakit ka nangigilam sa maganda? Dahil punong-puno na ako sa pambababoy mo sa tahanan ko! Tahanan mo! Teritoryo ko to! Akin ang lahat ng to! Pati ang mga tao sa sityo! Isa ba? Sino ka ba? Kung inaakala ninyo matatalo niyo ako, diyan kayo nagkakamali! Dahil... Bakit? Bakit pati ang mga puno? Gumagalawin gumagabo sa panan ko! Hindi! Hindi! Pagawalan mo ako nito! Teka, namamalik mata ba ako? Sabihin niyo, hindi totoong nakikita ko. Si Samara, hindi rin siya ordinaryo. Napapasunod niya ang kalikasan. Diyos ko po, ito na bang sinasabi sa akin ni Lolo? Si Samara ang lihim na tumutulong sa atin. End of the world na painteng! Hindi pwede na! Hindi ako magpamatalo sa mga tao! At lalong-lalo na sa iyong babae ka! Manahimik ka! Isa kang tamalahig! Alam mong kalapastanganan ang ginagawa mo sa batas ng inyong lahi! Hindi ka dapat nangigilam sa mundo ng mga tao! Maglalaho ka dahil sinuway mo to! Isa kang mapangahas sa ikato! Walang silbi! Gusto ko malaman mo na hihintayin ko ang paglalaho mo bago ko isa-isahin ang mga taong pinoprotektahan mo! Kung magagawa mo pa yon, sisiguraduhin kong bago ako maglaho, mamamatay ka muna. Andres, ngayon na! Habang hindi pa siya nakakawala sa mga baging ko! Umanda ka sa akin, aswang ka! Ay! Hindi! Kapag nakawala ako nito, sabay-sabay ko kayong tatapusin! Isa pa! Hindi mo natamaan ang puso niya! Teka, nanginginig ako eh. Hindi ko makontrol ang kamay ko. Anong gagawin ko? Nalalabo pati ang paningin ko sa sobrang takot. Huminahon ka, Andres. Tutulungan na kita. Naramdaman ko ang malamig na kamay ni Samara na humawak sa mga kamay ko ng mga oras na iyon. Napakalamig, pero biglang nawala ang panginginig ng kamay ko. Ang kaninang kumakabog kong dibdib ay parang pumayapa. Para bang may malamig na humaplos sa buong katawan ko at naramdaman ko ang malamig na hangin bumubulong sa aking tenga. Doon, parang magic na luminaw muli ang paningin ko. Nakita ko ng malinaw kung saan banda tumitibok ang puso ng aswang. Nang bitawan ako ni Samara, para akong naging ibang tao. Wala na ang takot. Napalitan ito ng kakaibang tapang. Tapang na hindi ko inaasahang meron pala ako.
Doc! Tapusin mo na siya! Para makauwi na tayo! Katapusan mo na ngayon! Hindi ka na dapat mabuhay pa rito! Etong sa'yo! Hindi ka magtatagumpay! Matapang ka lang dahil kinokontrol ka ng Engkanta! Ngayon na, mga kasama! Ay, paulanan natin siya ng asin! Huwag niyo siyang hahayaang makaalis sa lugar na ito dahil dito na natin siya tatapusin! Huwag kayong titigil hanggat hindi siya bumabagsak! Sige, ipagiganti ninyo mga pinatay ninyang mahal ninyo sa buhay! Isa pa! Etong sa'yo! Si Leandro! Si Leandro yan, di ba? Siya pala ang aswang? Ako palang nagpatuloy sa aswang dito sa sitio natin. Matapos ang huling hataw ko ng saksak sa dibdib niya, biglang naglaho ang mga baging na nakagapos dito. Bumagsak sa lupa ang nilalang at saka dahan-dahan itong nagbago ng anyo. Bumalik ito sa anyong tao at narinig ko ang pagsinghap ng mga tao sa likod ko. Doon namin sabay-sabay na nakita na si Leandro ang tunay na paraduno. Tila may dumaang hangin na umikot sa katawan ko ng mga sandaling iyon bago tuluyang namayani ang katahimikan sa paligid. Nang ilibot ko ang aking paningin, napagtanto kong wala na roon si Samara. Para siyang naglaho na parang bula. Naku, si Leandro nga to. Kaya pala siya ang nagugunan na hulihin si Lola Wanda. Dahil gusto niya pagtakpan ng katotohanan siya ang tunay na aswang. Sinabi ko na sa inyo, hindi ako aswang. Ayaw ninyong maniwala. Matanda na ako, pero isa talaga akong manunugis. Tapos na sa wakas. Samara, tapos na. Nasa si Samara? Nick, nakita mo ba si Samara? Tapos nang sadya din nyo rito, iho. Hindi mo na siya makikita pa. Isang kasalanan para sa uri nilang mangialam sa mga tao. Pero wala siyang pamimilian. Dahil unti-unting sinisira ng paradulo ang tirahan niya sa ilog. Ganun ho? Hindi ba lang ako nakapagpasalamat sa kanya? Doc, ayos ka lang ba? May sugat ka ba? Wala namang malubha. Bukod sa mga kalmot ng aswang at galos sa pagbagsak ko ng paulit-ulit sa lupa. Wala naman. Ikaw? Buti nakasunod kayo agad. Oo, Doc eh. Akala ko talaga si Samara ang aswang. Kaya dali-dali kami tumawag ng tulong ni Aling Lucia sa taong bayan. Kumuha pa kami ng maraming asin na ipangsasaboy sana sa kanya. Akala ko talaga, hindi ka na namin naabutang buhay, Doc eh. Ay, naku, buti na lang talaga. Uy, bakit ka naman umiiyak? Kung kailan tapos na ang lahat, ngayon ka pa iiyak. Tsaka, hindi nga si Samara. Nagkamali kayo. Kaya ka, Doc eh. Sa wakas, makakauwi na tayo. Ang galing mo ron kanina, Dok. Akala ko mahihina ang mga doktor kasi alam lang nilang manggamot. Kaya kaya mo rin palang lumaban sa aswang. Kakayanin niya dahil buhay niya ang nakataya. Kaya nga, Lola. Pero nalulungkot talaga ako na hindi man lang ako nakapagpasalamat kay Samara. Ano po bang klaseng nilalang ng tamalanhik? Diwata ba siya? Isang engkanto ang tamahaling. Engkantong nangangalaga sa kalikasan. Huli ko na ring nalaman noong pinakawalan niya ako sa bodegang pinagkulungan sa akin. Ay, kahit ako hindi man lang nakapagpasalamat sa kanya. Kahit humingi ng tawad, hindi ko nagawa. Nagkamali rin ako nung pinagbintangan ko siyang nagdadala ng salot sa sityo. Bilang isang manunugis, may pakiramdam din kami kung kakaibang nilalang ang isang nagpapanggap na tao. At si Leandro, nakakubli siya sa isang mahika o maaaring mutya, kaya mahirap makita kung aswang siya o hindi. Ako rin naman. Pasensya ka na talaga, Manang. Hindi ako nakinig at hindi ako naniwala sa inyo. Patawarin niyo sana kami kung nagawa namin kayong saktan at ikulong doon sa bodega. At salamat na rin
Dahil kahit ganon ang ginawa namin sa inyo, tinulungan niyo pa rin ang sityo namin. Sinusundan ko talaga ang mga paradunong yon. Madudulas sila. Magagaling magbalat kayo at marunong makisama sa mga tao. Kaya palagi silang nakakawala. At ang nag-iisang patunay ko, sana sa inyo, sinira nila. Kaya wala rin akong ebidensya para idiin sila. Kung ganun, sila talaga ang sadya nyo rito. At kaya rin kayo paikot-ikot sa sityo tuwing gabi. Tama ka. Sinunog ng mga tao ang katawan ni Leandro at ng isa pang aswang sa harap ng ilog. Pagkatapos, bumalik kami sa sityo para magpahinga. Ginamot ni Nick ang mga sugat ko, habang si Aling Lucia naman ang umalalay kay Lola Wanda. Naging maayos ang lahat. Natapos namin ang medical mission at muling bumalik ang kapayapaan sa sityo. Hindi ko na nakita si Samara, ni narinig man ang kanta niya. Dito ko na po tatapusin ang kwento ng buhay ko sa sityong minsan akong pinadala para sa isang medical mission. Maraming salamat po dahil napili nyo itong i-ere sa channel ninyo at more powers sa inyo.